Nag-issue ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver na nag-viral matapos pumasok sa one-way na kalsada sa Bonifacio Global City sa Taguig. Pinaharap ang driver na siya ring may-ari ng sasakyan sa LTO Central Office sa Martes, October 15. Pinagsusumiti rin siya ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat parusahan sa umano'y kaso ng reckless driving. Sabi ng LTO, hindi nila palalampasin ang ganitong irresponsableng gawain. Posible raw bawiin ang lisensya ng driver. Simula po ngayong araw, makakabili na ng 43 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa ng Pangulo Store sa bansa. Detalye po tayo sa Ulat on the Spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Sabay-sabay na nagbukas ngayong araw ang dagdag na 20 sites ng Kadiwa ng Pangulo. Sentro ng programang ito ang pagkakaroon ng abot kayang bigas para sa lahat. Ngayong araw ay ibinaba na sa 43 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga Kadiwa stores. Dati ay nasa 45 pesos kada kilo ang bentahan nito pero para lalo pang maging abot kaya ay binaba na to sa 43 pesos. Mas mura ito kumpara sa prevailing price ng mga local well-milled rice at regular milled rice na nasa 45 hanggang 48 pesos kada kilo. Target na magdagdag pa ng 169 na mga sites ngayong taon. Sakaling lumakas pa ang piso kontra dolyar at gumanda pa ang ibang mga market forces ay maaaring ibaba pa ulit ang presyo. Dito nga rin pala Connie makakabili ng 29 pesos kada kilo na bigas pero itong 29 pesos per kilo ay para sa mga targeted sectors kabilang na ang mga miyembro ng 4Ps, mga senior citizens, mga PWDs at mga solo parents. Samantala, maglalaan din ng 1 billion pesos na pondo ang Department of Agriculture at ito ay isang donasyon mula kay Pangulong Bongbong Marcos para sa mga solar-powered cold storage facilities na ilalagay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Makatutulong daw ito para mabawasan na ang mga natatapon na mga agricultural products dahil meron ng mapag-iimbakan. Connie, depende sa lugar ay maaaring iba't ibang oras ang operating hours ng mga Kadiwa ng Pangulo Stores. Halimbawa, dito sa May Philan Drive sa May Quezon City ay 8 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon ang kanilang operating hours. Pero sa may barangay naman sa May Mandaluyong ay 6 a.m. hanggang 6 p.m. yung kanilang operating hours. Pero ang magandang balita ay bukas ito araw-araw. Connie? Yun na nga, Badet, para doon sa mga gustong bumili ng 43 pesos per kilo ng bigas, balita natin, only ang pwede mong bilhin na kilo ng bigas, walang limit. Pero ang isang tanong dyan at ang sinasabi nga na maaaring maabuso, baka naman may mga bumili daw na traders at ibenta rin ito sa mas mahal sa ibang mga pamilihan. Paano yung safeguard sa ginagawa nila para hindi ito maabuso? Maganda nga, Connie, na itanong mo yan para malinaw natin doon sa mga manonood ngayon. Dahil etong simulan ko muna doon sa 29 pesos. Yung 29 pesos kada kilo kasi may limit yan na 5 kilos a day lang ang pwedeng bilhin ng, for example, isang senior citizen, isang solo parent, or isang PWD, basta dapat meron silang dalang ID. Pero dito nga sa 43 pesos sa ilalim ng Rice for All program ay para sa lahat at unlimited nga. Pero ang sabi rin naman ng mga nagtitinda ay hindi naman sila magbebenta ng per sako. Kumbaga per kilo pa rin ang kanilang bentahan para naman masiguro na ito ay for private consumption lamang ng mga mamimili. Connie? Oo, pero sa ngayon ba, meron pang supply na marami-rami pa at ang balita natin, marami rin talagang pumipila dito sa Rice for All na 43 pesos ang kilo Tama ka dyan, Connie, lalo na kapag nagkakabukas pa lang nung Kadiwa ng Pangulo, talagang maraming pumipila, lalo na kapag morning. Yan talaga yung kasagsagan na maraming bumibili. Pero ang maganda dito ay nakipag-partner ang Department of Agriculture sa iba't iba mga kooperatiba para masiguro na merong masusupply na mga bigas. At hindi lamang mga bigas, pati mga ibang agricultural products kagaya ng gulay, pati na rin na mga condiments, mga manufactured items o mga manufactured products ay talaga rin ibinebenta rin nila dito sa Kadiwa ng Pangulo. At ang maganda dito, Connie, ay yun nga, malilesen yung mga chances na merong mga matapon, kagaya ng mga minsan meron tayong nakikita ng mga tinatapon na overproduction ng kamatis o ng carrots. Ngayon daw, dahil meron na nitong direct market na nakalink yung mga farmers, ay mababawasan na yung mga pagkakataon na merong mga masasayang na mga agricultural products. Alright, Connie?
Maraming salamat, Bernadette Reyes. Bestado ang 38 Chinese national na walang kaukulang dokumento sa Mualboal dito sa Cebu. Duda ng LGU, parang pogo ang operasyong ginagawa ng grupo. Balitang hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Kung titingnan sa labas, mukhang simpleng resort lang ito sa Mualboal, Cebu. Pero nang magsagawa ng fire safety inspection doon ng mga otoridad, nagduda sila sa mga guest na Chinese national. Nang kausapin daw sila, walang marunong mag-Ingles at wala ring maipakitang dokumento gaya ng passport. They have exclusively rented this resort, no? Actually, di gid siya matawag na to nga high-end resort, no? Sa gawas, mura og dili ka magduda o mag-suspect nga naay mga unusual activities sa SWOT, no? Kining resort is located 7 kilometers more or less from the highway. So we think that this was purposely chosen para ma-avoid ang detection. Kahit nga raw mga kapitbahay, napansin daw na sa loob ng 3 linggo, panay mga Chino ang labas-masok sa resort. Mga tulok si mana na sila diha. Daghan sila, sir? Pag-abang ang kamera sila daghan man ina. Unsa may mga matigdanin mo mga activities nila, sir? Kana magabi ikon mga saba na sila. At sa gitna ng fire safety inspection, doon na nabisto ang iba't ibang gamit ng mga Chino. 34 na set ng computer, 4 na laptop at di bababa sa 200 cellphone. Duda ng LGU, may pugo-like operation doon ang mga dayuhan. Naghigpit pa man din ang LGU sa pag-i-inspeksyon matapos mabisto noong 1 buwan ang pugo operation sa isang resort sa Lapu-Lapu City. Unang amo ang gikuhan, dapat gamitin na together with the different target captains for before na nag-issue na po executive order na pinandan mo strictly monitor ang target captains at patients of any pugo hub like activity area na isilang area. Nakipag-ugnayan ng PNP Region 7 sa Bureau of Immigration, Department of Justice, PNP Criminal Investigation and Detection Unit at PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 7. At tinitingnan kung pugo-like operation nga na gaya sa Lapu-Lapu ang nadiskubre sa Mualboal. Femery Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa bypass operation ng isang SK councilor na nagbebenta umano ng iligal na droga sa Talisay dito sa Cebu. Nahuli ang sospek matapos magsagawa ng surveillance ang mga otoridad sa barangay poblasyon. Nakuha sa kanya ang umano'y shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Ayon sa mga pulis, nakabebenta ang sospek ng hindi bababa sa 50 grams ng shabu kada linggo. Walang pahayag ang sospek na mahaharap sa kaukulang reklamo. Happy Friday mga mare at pare! Dazzling at positive vibes ang aura ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo sa kanyang send-off ceremony. Chelsea Manalo, Philippines! Pasample yan ni Chelsea sa kanyang Miss You introduction. All out din ang support ng kanyang parents, best friend at co-pageant friends. May advice din sina former Miss Universe Philippines Queens Ariela Arida at Shamsi Supsupli. Say ni Chelsea, after winning the crown ay tuloy-tuloy ang preparation niya para sa Miss You pageant na gaganapin sa Mexico sa November. Natanong din si Chelsea kung paano niya ipagpapatuloy na maging inspiration as a woman of color. Instead of speaking, it's time for us to hear it. The story that you hear from other people, try to indulge into that, because if you hear that, then you have that voice. We already have that voice. We are already impactful in so many ways. Hearing people can be already influential because you have that capacity to really realize what is happening in reality, what is happening in the society. And if you can indulge that in yourself, May 4 na pong bronze medals ang Pilipinas sa 2024 Asian Kickboxing Championship sa Phnom Penh sa Cambodia. Nakuha po yan ni Renalyn Daquel sa women's 48 kg full contact category. Claudine Veloso sa women's 52 kg
K1 category. Lance Villamer sa men's 63 kg point fighting category. At Felix Cantores sa men's 63 kg full contact category. Pasok naman sa final si Honorio Banario matapos magwagi sa semis ng 75 kg K1 category kontra Iraq. Mag-a-advance din sa gold medal match si Olympian Hergy Bakyadan at SEA Games silver medalist Gina Araos. Pasok naman sa semifinals sina Winnie Bayawon at Carlo Buminaang. Good job, Team Philippines! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.